Welcome back to my channel. May isa na naman pong kababayan dito sa Hong Kong ang winakasan ng kanyang buhay dahil daw sa problema sa pera. Panoorin natin yung video ni Sir Brian. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan mo natin all over the world. At eto, kain ka lagi po. Ito naman po tayo. Meron ho tayong nakakalungkot ho na balita sa inyo sapagkat isa pong kababayan ho natin isa pong kababayan ho natin ang nai-report na siya po ay nagpatiwakal sa bahay po ng amo. So nakakalungkot po na balita ito at siyempre, isang kababayan ho natin dahil lang po sa hindi pa natin alam ang totoong dahilan, pero base po sa initial na report ng pulisya ay problema daw po sa pera ang dahilan. Okay? So, initial na report pa lang ho yan, wala pa pong talagang exact na dahilan ng kanyang pagpapatiwakal, pero base po sa sinasabi financial problem. Okay, so alam ho natin, actually may mga nagme-message ho sa atin mga kababayan na problema ho sila pagdating ho sa pera sa kadahilanan na sila po ay pumasok sa sinasabing utang sa bangko. Okay, so bago ho natin pag-usapan yan, pabasahin muna natin yung article na yon. At ang ating kababayan ay 30 taong gulang, okay, na siya po ay nakatira sa kanyang employer sa Tiguan. Okay, at kaninang umaga nakatanggap po ang pulisya ng tawag mula sa kanyang employer na nakita daw po itong si kabayan sa loob ng banyo at doon po siya nagbigti nagamit ng scarf. Okay? So nakakalungkot ho dahil napakabata ho ni kabayan. 30 years old pa lang ho si kabayan, mga kababayan ko. At ito na yung kanyang sinapit na dahil sa problema, ito ang kanyang ginawa. Hindi pa po natin alam kung ano po ang tunay na nangyari or kung ano ba ang dahilan talaga ng kanyang ginawa. Okay? So, yun nga, sa sinasabi ko kanina, initial na report ay financial problem. Initial na report na galing po ito sa pulisya. Okay. So, dito na ho tayo magsisimula. Meron hong nag-message ho sa akin na isa nating kababayan. Hindi ko lang alam kung siya to or iba. Kasi, tatlo kasi yung kababayan ho natin na nag-message sa akin na gusto na ho nilang mawala dito sa mundo sapagkat ang laki ng problema nila at ang isa sa pinakamalaking problema ho nila ay dahil ho sa usaping pera. Okay? Lobat yung ating cellphone. usaping pera ho yung problema. Ngayon, so to make the story short, mga kababayan ko, itong si kabayan ay nag-message ho sa akin sapagkat hindi niya ho kaya na bayaran yung kanyang mga utang sapagkat hindi lang isa o hindi lang dalawa ang kanyang pinagkakautangan kasi halos lahat ng bangko na utangan niya na at may mga utang pa siya sa iba't ibang tao. Ngayon, humihingi po siya ng advice na kung paano ba ang dapat niyang gawin sapagkat nabaon nga ho siya sa utang. So, simple lang naman ang sinabi ko sa kanya na hanggat maaari, tapusin niya pa isa-isa yung kanyang utang. Kaso ang problema nga lang, yung kolektor, dahil tinatakot to siya na akyatin siya sa bahay ng amo. So, ang problema pa rito,
which is kinatatakot niya, baka i-terminate siya ng amo. Yun ang isang problema niya. Na uuwi ng Pilipinas o mawawala siya ng trabaho, paano yung kanyang pamilya. Okay? So, sa mga kababayan ko rito sa Hong Kong, ito lang po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Dito po sa Hong Kong, legal po ang mangutang sa bangko. At hindi lang po yan. Ang bangko po mismo ang lumalapit sa inyo kung gusto nyo pong umutang sa kanila. Huwag ng buhay natin. Ang daming yan ho ang katotohanan dito sa Hong Kong. Lumalaban ngayon, para lang mabuhay. Dahil kayo ay natitrigger walang kapansanan na mangutang, dahil alam nyo naman, monthly na may nakukuha kayong sahod, kayo ay kukuha sa bangko. Sa una, kaso, kayang-kaya nyong bayaran, diba? Sa unang mga pangungutang nyo, pero kapag kayo ay nasanay na mangutang, paano pa susolusyonan eto na. Okay? Ang magiging mitya ng pagkalubog nyo dito sa abroad. Kasi dito malaya ka makapangutang. To tell you frankly, mga kababayan ko, marami ho sa ating mga kababayan dito ang umuuwi sa Pilipinas, pero uutang ho muna yan sa bangko pag uuwi sa Pilipinas. At dun magagastos yung kanyang pera na walang kapararakan. Yan ho ang katotohanan kasi iniisip nila na may babalikan pa silang trabaho dito sa Hong Kong at babayaran nila yung kanilang mga utang. Pamilya sa Pilipinas. Pero hindi nila alam, kaya siguro, dahil sa kanilang ginagawa, mas lalo ho silang nababaon sa utang. Nakakalungkot. Huwag ho ninyo masyadong sa tagal ko binibaby o huwag ho masyadong napakarami ko ng binibigay. Okay? Lahat ng mga request ng inyong pamilya, kung alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo naman kaya, hindi naman masamang mangutang. Masyado nyo na silang, pero syempre dapat hindi lalampasan kinikita mo buwan-buwan. Yung tipong binibigay nyo ng lahat sa kanila. Mangutang ka lang ng 1/4 ng sahod mo. Etong nangyari kay Kabayan, siguro hindi niya na alam yung kanyang gagawin. Hindi niya na alam kung tapos with interest. Paano niya, kung totoo man ha, okay, kung totoo man na ang dahilan ng kanyang pagpapatiwakal ay dahil sa financial problem, siguro hindi niya na kaya. Sa dami siguro ng kanyang problema, lalong-lalo na sa pera, hindi niya na alam kung paano yung gagawin niya, kaya ang tanging paraan na lang na naisip niya, mas pinipili na lang nilang makasan kaysa hanapan ng solusyon. Gaya ng sinasabi, kaysa ayusin, gano'n. Pero, mag-loan ng kaya lang na bayaran. At saka, wag lahat ipadala sa Pilipinas, wag lahat. Tama si Sir Brian, wag spoil din ang mga kamag-anak sa Pilipinas. Makontento sa kung ano lang yung kaya, hindi yung mangungutang ka pa para lang ibigay yung mga luho nila o ibigay yung mga gusto nila. Ganon. Kaya tayo naman ang lulubog dito sa utang, diba? Napakahirap pag lumubog dito sa utang. Kaya huwag masyadong napagbigay. Ganyan din ako dati. Pautang dito, pautang there. May tubo, wala, ganyan. Iba hindi na nagbayad. Yung iba nawala na, namatay na, hindi na nakabayad. Pero, syempre, anong gagawin natin? Kaya ngayon, mag-isa na lang ako bumubuhay ng mga anak ko. Ngayon ko lang din naisip na sana hindi ko na lang pinautang na pinautang. Sana sinagpa na lang sa bangko, gano'n. Para hindi ako na-stress maningil. Nakaka-stress kaya maningil. May utang. Palagi lang magdasal. Kalimutan magdasal. Na palakasin ng loob. Makayanan ng lahat. Malalampasan nila, dilipas din yun. Mga problema na yan, di naman panghabang buhay eh. Hindi yan yung problema na yan. May solusyon at may solusyon yan.